Ito, pag-usapan natin, may bagong tandem na tatalo kay BP Sara. Noong 2022 elections, unit team ng BBM Sara at kakamping ng Lenny Kiko ang matinding naglaban. Pero kalaunan, nabuwag din ang nanalong unit team. Kaya naman may bagong sinusulong na alyansa para sa 2028 presidential election si dating Senador Antonio Trillanes. Ang epal nito, no? Hindi ba kayo? Mga pinklawan, hindi ba kayo nasasabawan sa sistema nyo? Yung epal ng epal sa grupo ninyo na hindi manalong mayor, na walang impluensya, sa madaling salita, walang bilang. Ito si Trillanes, walang bilang. Hindi ko alam bakit may bilang ito sa kulay pink at dilaw. Ganyan ba kahihina ang mga kukote nyo, mga pinklawan? Bakit kinig na kinig kayo? Ba't di nyo patahimikin ito? Walang natutulong to. Bumuo kayo ng team na may sustansya. Yung may impluensya. Yung papakinggan ng mga politiko. Na hindi nga pinapansin sa kanto to. Nakita nyo yung kampanya nitong si Trillanes. Hindi nga pinagpapapansin yan. Napaka-loser nyo naman. Ito kayo, loser. Hindi laban. Dati yan ang senyalis nila, yung laban, di ba? Napaka-loser nyo naman. Ba't ito pinagsasalita nyo ng pinagsasalita? Ba't ito pinag-i-epal nyo ng pinag-i-epal? Wala na ba kayong makuha? Said na kayo? Yan ang pagsasanib ng mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo at Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others with the administration supporters. Alam nyo, tingnan nyo kung gaano ka-desperado tong mama na to. Huwag kayo magtatampo, mga pinklawan. Kasi inuuto kayo ng liderato nyo. Pink, makinig kayong mabuti. Inuuto kayo ng mga leaders ninyo. Mga pinklawan. Tingnan nyo focus nitong mama na ito. 'Di ba? Alam mo, makikita nyo lang kung karapat-dapat pa ang tao eh. Tingnan ninyo kung saan ang focus nila. Yung iba ang focus, habulin yung magnanakaw ng ghost projects. Yung iba ang focus, mahinto ang corruption. Yung iba ang focus, panagutin yung nangurakot sa flood control scandal. Yung iba, ang focus, mahuli yung mastermind diyan sa korupsyon ng ghost projects. Si Trillanes ang focus para hindi mapaupo si BP Sara. Tanga ba kayo? Para sundan nyo yung ganyang naratibo? Yung ganyang goal? Tanga kayo para sundan yan? Ako nagtatanong lang naman. Okay lang kung aaminin nyo tanga kayo. Pero ang sa atin lang, hindi ba masyadong mababaw yung focus? Sige, hindi maupo si Sara. Maayos ang Pilipinas? Sa tingin ninyo? Kung mahuli yung mastermind ng ghost projects, sa tingin ninyo maayos ang Pilipinas? Yes, probably not 100%. Pero 50% ng problema natin solved. Bakit? Maraming tutumbang magnanakaw. Mauubos yung mga yan. Naiintindihan nyo? Huwag naman ang iksi ng paningin natin sa mga bagay-bagay. Masyado tayong na-focus sa Duterte. Hindi yung pag-upo o yung hindi pag-upo ni Sara
ang lulutas sa problema natin. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. Ayon kay Trillanes, bukas din daw sa mungkahi ang ilan sa kanilang kaalyado, lalo't naghahanda na umano si Vice President Sara Duterte para sa eleksyon. For all you know, hindi na nila kilala si Leni at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Umiikot na si Sara. Hindi yan umiikot, tanga. Naka-standby yan dyan. Baka may mamatay. Napaka-desperado nitong mama na to, no? Sa bagay, marami kasing libelous to eh. Marami kasing fake news na ginawa ito eh. Kaya takot din siya. Pangalawa, para maging relevant. Hindi na talaga eh. Nagising na ang taong bayan sa panloloko nito. Parang si Bongbong Marcos eh. Nahuli na eh. Na-expose si Bongbong Marcos sa pangbubudol. Ito, na-expose. Kaya lang naman naboto yan dahil nagrebelde yan doon sa Oakwood. Akala ng taong bayan may maitutulong. Akala ng taong bayan matino. Akala ng taong bayan hindi duwag. Sumuko naman agad-agad. Pero hindi na eh. Kalookan, hindi na nga siya nanalo, di ba? So gusto niya maging relevant. At the same time, may pera po sa eleksyon na huwag tayo makakalimot. Lalo na pag admin ang sumuporta. Matalo man sila or matalo, may pera sila. Kaya yung iba, alam nila namang hindi nila tatalunin si Sara eh. Gusto lang na sila ay yung maging standard bearer. Sila yung carrier ng team ng Pinklawan. O kung magsasanib puwersa kay Bongbong, marami silang pera. So gusto lang nila maging carrier kahit alam nilang wala silang kapanapanalo, one time, big time lang, retiro na sila, may pera na sila. Diba? Ikot na eh. Kamakailan lang nang magkitang muli ang dating magkatandem na sina Naga City Mayor Leni at Senador Kiko Pangilinan. Bago yan, nagsama-sama rin ang mga tumakbo noon sa Leni Kiko slate na sina Senador Risa Hontiveros. Ito mga to. May bilang ba itong mga to? Mga kongresistang sina Shell Jokno at Laila De Lima kasama si Trillanes. Sa podcast interview naman na Let's Talk with Pia Hontiveros, sinabi ni Senator Risa na maaga pa para may mabuong alyansa sa pagitan ng oposisyon at ng administrasyon. Sabi niya, kami sa oposisyon will really have to think about it given our different histories. Oposisyon ka dyan. Hindi nga kayo maka-oppose. Doon nga sa Blue Ribbon, hindi nyo nga magawa ng paraan para habulin si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Isa pa kayong kasangkapan na nilalayo. Wala namang sabaw to si Risa. Yung mga tanong niya ron, walang kakwenta-kwenta. Alam mong idinidiin ng Duterte. Ang hilig pa niyang banggitin na sila yung oposisyon. Anong inupose nyo kay Bongbong Marcos? Tanga. Ang tanga-tanga mo, Ting. Ating, ano ka? Anong inupose mo? Sige nga, anong inupose mo kay Tambi? Sige lang kayo ng payag, anong oposisyon? Mahilig magpanggap tong mga to. Dapat sa inyo, nangingidnap na lang sa bundok. Hindi kasi ganyan ang gawain ng mga, hindi ko sinasabing siya. Ganyan yung gawain ng mga NPA eh, di ba? Yung nangingidnap sa bundok. Plastic. Oo, kunwari, kontra sa gobyerno. Oh, ba't hindi kayo makakontra ngayon? Yung mga CPP, NPA ngayon, sang-ayon kayo ng kay-ayon. Tigil-tigilan nyo kami. Hindi si Risa yun ha. Oh, ina-example ka lang, parang ganyan ang ginagawa mo. Kunwari, posisyon. Kailangan daw muna itong pag-isipan at pag-usapan lalo't magkakaiba raw sila ng nakaraan. Ang gusto raw ni Senator Risa, magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon, yung most winnable candidate. Oposisyon na naman.
Sino bang winnable candidate nyo? Wala naman. Ang tanungin naman kung tatakbo siya sa pagkapangulo, sabi ni Senator Risa bukas siya riyan kung siya ang pipiliin ng kanilang kampo. Sa kabilang banda, bukas din naman daw si Ontiveros kung may iba pa silang mapipiling common candidate para mapag-isa ang oposisyon. Isa rin sa matunog na pambato ng kakamping sina Mayor Robredo at Senator Bam Aquino. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na gusto niyang tapusin ang kanyang termino sa Naga City. Alam mo kung bakit? Alam niya wala siyang pag-asa. Huwag nyo na siya nang bigyan ng false hope. Huwag nyo nang gamitin si Lenny para makuha nyo yung supporters ng Pinklawan. Ayaw kasi talo siya. Diyan sa Naga, panalo siya eh. Hawak niya dyan. Nauuto niya mga tao dyan. Baka kasi dyan may pakinabang siya. Kanya-kanyang pakinabang yan eh. Pero sa national, wala talaga siyang panalo. Dapat kasi rin, Trillanes, hindi ka rin, in touch ka rin with the reality. Kasi pag hindi ka in touch with the reality, yung katotohanan ng buhay, baliw ka. Parang hindi, out of this world ka. Sa kampo naman ng mga Duterte, umuugong ang tambalang VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Tingnan mo, bastos ang bunganga nitong mama na to. Sa nadidinig daw nila si Marcoleta ang pumupustura. So parang, ang ibig niya sabihin doon parang pumoporma, umeepal para siya ang maging Vice President ni Marcoleta. Ay ni VP Sara. Diba? Parang, ang dating dito sa mama na ito, parang lahat kayo dyan, wala kayong karapatan unless sumipsip kayo kay Sara para kayo ang piliing Vice President. Ganun ang gusto niyang paratingin. Yun ang naratibo, paano niya uutuin yung mga Pinklawan. Si Ay. Meron ding impormasyon na si Senator Cheese ay nag-a-apply din. Kita mo, bastos talaga bunganga nito. Bastos talaga tong sabaw na ito. Bastos talaga tong walang bilang na to. So si Cheese daw nag-a-apply. So ibig sabihin, hindi siya pinipili ni Sara, pero nagpapalakas. Alam naman natin kaya nila iniisip na nag-a-apply si Cheese dahil yung tungkol dun sa Fort Weed na hindi inaksyonan kaya hindi na pa-impeach si BP Sara. Di ba? Napag-usapan na natin yan eh. Unconstitutional talaga yung impeachment ni BP. Ngayon na lang, meron pa naman ngayon eh, di ba? Sampahan nyo na impeachment. Good luck sa inyo. Good luck sa inyo kung may suporta pa ang Kamara sa impeachment ni BP Sara, lalo na kung wala nang ganun. But I think ang nangunguna o nakakaalamang dyan ay si Marcoleta. Meron pang Robin, baka nakakalimot kayo, ha? Hindi. Alam mo, hindi natin sure, ha? Kasi yan yung mga umuugong. Dapat ganun lang, hindi yung merong nag-a-apply, pumupustura. Mga choice of words mo malabo. Yan yung mga nadidinig natin. Si Robin, na posible. Si Senator Bongo, posible din. No? Pero kahit sino ilagay dyan. Kahit ako ang ilagay na Vice President ni BP Sara, panalo si Sara. Ganun po kalakas. Yun ang punto nun. Kahit samahan niya ng mahina, kasing hina ako. Kasing hina mo man, Trillanes. Bit-bit ni BP Sara, hindi niya kailangan. Si Marcoleta. Wala pang pahayag dyan ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pa. Alam mo sabi ni BP Sara, kalma-kalma lang siya. Kalma-kalma lang siya. Dahil ang gobyerno ngayon, dati on the offensive
mode. Ngayon, defensive na. Sa laki ng baho ngayon. Kaya yun ang inaasikaso nila. Paano nila hindi pa sisingawin yung baho? Kaya out of context or out of reality, itong Pinklawan, lahat doon nakafocus. Yang tungkol sa flood control, sila nakafocus kay Sara. Ang gago, no? Ay, nako. Next po tayo.